Ngayong araw mga pare, yung 17 mags nga na nakakabit dito sa motor ko, babalik ko na nga ulito sa naka 14. Medyo namimiss ko na rin kasi mag-ride sa may konting banking. Kaso nga lang, isa pa sa problema natin, yung gulong ay bukol-bukol na nga rin. Nakaraan din naman, nung nagkabit ako ng 267mm na floating disc, yung caliper, hindi ko maikabit. Ginawan ko na nga to agad ng paraan para yung preno ay mas makapit. Kaya today ngayong araw mga pare, naisipan ko na nga agad tong gawin. Nagagamit naman pan daily itong 17s ko na mags. Pero syempre, iba pa rin kapag mas malapad na magagamit natin, lalo na kapag long ride. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng konting problema dito sa gulong. Sa katagalan na ginagamit natin, hindi na maganda yung pagkabilog kaya meron ng bukol-bukol. Pero buti na lang dumating na in-order natin sa online na gulong. So andito na yung bagong gulong na ikakabit natin dito sa motor ko kasi nga yung nakakabit dito sa 14s na mags natin is medyo hindi na siya ganun kaganda, medyo bukol-bukol na yung dito sa harap. Pero bandang likod naman is all goods pa rin naman, wala namang problema yan. Pero same size lang din naman yung ikakabit natin mga par. Tignan natin mga par kung ano pa yung pwede natin gawin kapag naikabit na to. Kaya agad-agad din naman pinagsasakay ko na nga sa motor yung mga dadalhin. Buti na lang meron pa rin nakakabit na gulong dito sa motor ko kaya ito pa rin yung service natin. Agad na rin naman ako umalis para pumunta sa pinakamalapit na vulcanizing shop. Tinulungan na rin pala ako ni kuya yung gagawa. Kaya siya na rin naglapag ng mga gulong natin. Bali dito nga pala ako palagi nagpapapalit ng gulong. Kasi kung paano nga natin ingatan yung gulong o yung pinakamags natin. Ganun nga sila gumawa at iingatan din. Mas maganda kasi talaga yung mga vulcanizing shop na merong machine. Para yung gas-gas na makukuha natin sa tungkab ay maiwasan natin. Dito nga pala mga pare nilinisan na rin dahil yung gulong inatanggal na. Ito na pala yung status ng gulong na nakakabit sa motor natin. Almost 1 year din yata natin to ginamit. So hindi na talaga siya bilog na bilog kagaya nung natin na unang kinabit natin siya. So sa harap lang naman, sa likod hindi naman siya nagkaganito. All goods pa rin naman to kasi yung kapit isang dun pa rin. Medyo matagtag talaga siya kapag ganito. Kaya kailangan na natin palitan. Kaya sa mga puntong to kinabit na nga yung bagong gulong. Same process lang naman yung ginawa sa harap at dito sa likod. Kaya nung okay na pinalagyan ko na nga rin to ng sealant. Kalahati sa harap at kalahati para dun sa likod. May mga nagsasabi na okay lang din naman na walang sealant pero para sa akin mas okay kapag meron. At ito yung isa sa pinaka-exciting part, yung papaputokin o papalapatin yung gulong. Kaya nung matapos may ikabit, ganito na nga itsura ng 14 na mags na may bagong gulong. Medyo mapapakinabangan pa rin naman ng konti itong pinagpalitan. Kaya on trip mo, pwede mo naman puntahan para matignan. Pag-uwi ko mga pare, pinahinga ko nga pala muna to para lumamig. Ready na rin naman ako isalpak itong 14 na mags dito sa motor ko. Kaya maya nga lang din mga par, nung okay na yung tools, ni-ready ko na rin. Kaya ako din naman sinimula na pagtatanggalin yung mga dapat na baklasin. Kaya pagkatanggal ng 17 na mags, yung 14, sinalpak ko na nga rin. Ito na nga pala yung itsura after maibalik yung mga pinagtatanggal natin. Kaya ako din naman na sinunod yung dito sa pinakaharapan. Pinaklas ko na para yung dito may kabit ko na nga hindi rin naman ganun katagalan yung 17 na mags sa tanggal na din. All goods na mga par, so baklas na natin tong 17s na nakakabit din sa motor natin. So ngayon installed natin tong 14s natin na mags na naka 80-80 yung front natin. And ngayon lipat natin tong disc natin na 267mm dito, tatanggalin natin yung 220. So sana soon magkaroon din to ng sariling 267 para salpak na lang tayo ng salpak. So nakita nyo nga pala nung nakaraan hindi natin maikabit dito sa motor yung 267mm na nilagay natin dito sa 14. So ngayon gawa natin ang paraan. And alam ko marami nakakaalam. So sa mga hindi nakakaalam, panoorin nyo na lang tong video na to. Kaya agad-agad din naman 220mm na disc dito sa 14, tinanggal ko na nga. At yung 267 tinanggal ko na rin dito sa 17. Para naman sa discarding gagawin, yung caliper tinanggal ko na nga din. So yung mga pare, yung discarding nga pala dito is basic lang. Kaya nga nang sabi ko, alam ko mas marami na nakakaalam nito. Pero sa mga hindi nakakaalam, malaking bagay sa inyo to. So gaya nyan, salpak natin tong mags natin yung eto nga, nang hindi pa nakakabit to. So ngayon, kailangan may pasok muna natin yung pinaka floating disc natin dito sa sa caliper. So ganyan, pagka okay natin, salpak na natin yan, na natin siya kakabit dito. Bago nga pala i-fix yung pinaka-floating disc mga pare, kailangan nakapasok na yung caliper. Pagka okay na itutok nyo na, tsaka nyo na siya tutornilyohan. Nung medyo na-i-fix ko na nga yung floating disc, tsaka ko na rin naman kinabitan ng ehe. Inumpleto ko na nga rin pala yung pinaka-tornilyo ng floating disc. At sa mga puntong tayo, yung caliper na nga lang yung walang bolts para all goods na. Inornilyo ko na rin para matesting na agad. Na nga rin pala yung bagong accessories na ikakabit ko dito sa motor. Ito nga pala yung brake solder, tsaka yung thread ng brake arm para dito sa likod. Nag-DIY na nga lang pala ako dito ng pinaka-lock, kaso nga lang hindi na maganda. Kaya tinanggal ko na nga rin agad para mapalitan na. Ito yung itsura ng luma na tinanggal natin at yung bagong ikakabit. Di ka naman na mahihirapan dahil napakadali lang nito i-install. At nung naikabit na nga, ganito na nga yung pinaka naging itsura niya. All goods na mga par, naikabit na natin yung mga dapat ikabit. Ayos na ulit, naging mas maganda na yung tindigan niya. Kaya kung maisipan uli natin mag-rides ng biglaan, palag-palag na to kahit saan. Lapag nyo rin naman dito mga par, yung mga pan-daily use nyo na panlaban. Yung hindi lang basta pinormahan, pwede rin sa bakbakan.